Mga kaibigan, mga kababayan, okay, saan man kayo naroroon, mula sa maulan na kalye ng Quiapo hanggang sa mataong streets ng New York, mabuhay! Ito na naman po ang inyong tapat na tagapagbalita, sila na sa hashtag #WalkWithLan, kung saan hindi kami natatakot magsabi ng katotohanan kahit maging bagyo ito sa showbiz. Ngayon, sa gitna ng mga kwentong parang teleserye, mas dramatic pa sa Lalo na Sangre, tayo'y mag-usisa sa isang iskandalo na magpapaulan ng tanong. Bakit umalis si Atasha Mulak sa Itbulaga? At bakit parang ang longest running noontime show natin ay naging shortest running safe space para sa mga kababaihan? Ayan, mga kawok, imagine niyo ha, isang batang artista, anak ng isang legend na si Aga Mulak, yung aktor na nagbigay ng The King vibes, sa pelikulang Ako Pa Rin Ang Pipiliin Mo, biglang nawawala sa ere. Hindi dahil sa bagong project, hindi dahil sa bakasyon sa Boracay, kundi dahil sa isang disturbing incident na nagpapainit ng dugo sa buong pamilya Mulak. At ngayon, nabunyag na ha, may demanda na raw kay Vic Soto at Joey De Leon. O mga kaibigan ng TVJ, yung mga tatay ng tuwa, ayon sa kanilang tagline, ay nahaharap sa isang laban na hindi na tungkol sa laban o laki, kundi sa karapatan ng isang anak na babae. Pero bago tayo mag-deep dive, pauna, kung hindi ka pa subscriber, anong hinihintay mo? Hit that button ngayon at sumali sa ating membership para sa exclusive contents na magpapatawa at magpapaisip sa iyo. Sama-sama mga kawok, laban para sa katotohanan at para sa mga OFW natin sa United States, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates at Hong Kong. Salamat sa inyong suporta. Kayo ang tunay na bituin sa aming show. Nagpapakita na kahit malayo ang Pinoy spirit ay hindi nawawala. Shoutout din sa mga kabataan sa Pilipinas, mga Gen Z at Alpha na hindi natatakot magtanong. Ito ang inyong platform para sa totoong usapan. Okay, mga kaibigan, balikan natin ang pinagmulan. Itbulaga, ipinanganak noong 1979, ay hari ng noontime, yung show na nagbigay ng tawanan sa gitna ng tanghalian ng gutom. Si Vic Soto, Joey De Leon at Tito Soto, ang TVJ ay mga icon, mga tatay na nagpapatawa sa pamamagitan ng mga segment na parang nobody but you, what for all, Pero sa likod ng mga tawa, mga kawok, may madilim na anino. Remember the 2023 split, yung Tape versus TVJ, drama na nag-iwan ng sugat sa showbiz. At ngayon 2025 na, parang hindi pa tapos ang serye mga kaibigan. Pumasok si Atasha Mulak noong 2023, isang fresh face na nagdala ng bagong hangin. Anak ni Aga at ng kanyang asawang si Charlene Gonzalez, yung beauty queen ng Miss Universe vibes. Si Atasha hindi lang cute, matalino siya, may degree sa psychology mula sa Ateneo at nag-offer na advocacy sa mental health. Sa Itbulaga, siya ang co-host na nagpapasigla sa EB Babe segments, nag-interact sa mga bata at naging bridge siya sa younger audience. Pero bakit biglang poof, nawala siya noong March 2025 at bumalik lamang na maikli para sa 46th anniversary sa July at pagkatapos tahimik na naman. Kay factual ito mga kaibigan, ayon sa mga reports mula sa Inquirer at Bandera, umalis siya para sa acting debut niya sa Bad Genius, the series, isang Thai adaptation na magiging lead role siya. Pero yun ba talaga ang buong kwento? O may mas malalim na dahilan? Tulad ng mga viral posts sa Facebook na nag-claim ng groping incident, involving Joey De Leon. Ay, konting satire lang, no? Parang ang Itbulaga na dapat it ng saya ay naging bit ng takot para sa ilan. Totoo kaya iyon? Yan. Witty ba? Oo pero masakit kasi sa isang industriya na dapat protektahan ng mga kababaihan. Bakit parang lagi may exception clause para sa mga big names, mga kaibigan? Ayun, mga kawok, eto na ang meaty part. Ang pagbunyag, Noong July 2025, naglabas ng statement si Aga Mulak, yung aktor na kilala sa pagiging protective dad, na nag-post ng family goals sa IG. Sabi niya, it wasn't sudden. It was a carefully made decision. Pero sa likod nito, ayon sa mga leak report sa Facebook expose, na kahit clickbait, may grains of truth. May insidente raw kung saan si Joey De Leon, yung master comedian di umano, ay nagkaroon ng inappropriate physical contact kay Atasha sa set. Groping, sabi ng ilan. Di umano
At hindi lang yan mga kaibigan. Nag-file raw ng case si Aga laban kay Vic and Joey, hindi para sa pera, kundi para sa justice. Imagine niyo yung tito Vic Joey na nagpapatawa ngayon ay naharap sa korte dahil sa di pagiging safe space. At si Atasha sa isang emotional interview na umiiyak siya, parang sa pelikula, The Mistress, sinabi niya, you won't see this coming. Bakit? Dahil sa toxic environment, constant pressure, body shaming sa likod ng camera, at yung culture na basta showbiz, tiisin mo. Mga kaibigan, ito ang satire ng buhay natin. Ang noontime show na dapat maging bulaga ng saya ay naging bulag sa mga issue ng harassment. Parang ang TVJ na nag-iimbento sa mga joke na hindi naka-invent ng boundary. Witty, no? Oo, pero intellectual reminder, no, sa ILO Convention 190, ang Pilipinas ay may obligasyon na protektahan ang mga manggagawa laban sa violence at harassment. Bakit hindi nag-a-apply sa Eat Bulaga? Para sa mga youth viewers natin, mga kabataan na nagpo-post ng TikTok tungkol sa consent, ito ang lesson. Hindi lahat ng tawa ay safe. At para sa mga OFW sa Saudi at UAE na nakaka-relate sa pagsisikap sa abroad, tandaan na kahit sa Pilipinas, entertainment, kailangan ng dignity. Shoutout ulit sa inyo, sa mga taga-Canada at Australia, kayong mga naghuhugas ng plato para sa pamilya, kayo ang tunay na resilient, mga kaibigan, bayani kayo sa akin. Mga ka-walk, bigyan natin ng depth. Bakit critical ako sa Eat Bulaga? Hindi dahil sa hate, kundi dahil sa pattern. Remember the 2023 hostess controversy? Yung mga EB girls na nagreklamo ng low pay at overwork, o ang 2024 rumors ng favoritism. Ito ay hindi isolated, ito ay systemic. Sa isang show na nagbubuhos ng 46 years, bakit parang hindi evolve sa hashtag #MeToo era? May konting satire ba? Parang ang laban laki segment ay naging laban sa karapatan para sa mga hostesses. Ngunit, praise where due, si Aga Mulak at si Atasha, they are the heroes here. Si Aga na hindi nagpapapogi points ay nag-file ng case para ipakita na hindi lahat ng star ay dapat maging silent sufferer. At si Atasha, sa kabila ng tears, bumalik siya ng maikli para sa anniversary, showing grace, hindi grudges. Ito ang inyong inspirasyon ng mga kabataan. Hindi kailangan maging biktima forever. Lumaban kayo tulad ng Mulaks, intellectual, calm, up, at unapologetic. Ayon sa 2025 PhilStar Report, 70% ng female talent sa showbiz ay nakaranas ng harassment. Ito ay hindi kwento, ito ay stats na dapat baguhin. Witty twist, sana magkaroon ng Eat Consent, no? Segment sa Eat Bulaga para hindi maging Eat Regret. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, babalik ba si Tasha o ito na ang end ng kanyang EB chapter? Comment down below. At para sa mga OFW sa Japan at Malaysia, kayong mga nag-o-overtime sa factories, paano nyo i-handle ang toxic bosses? Share nyo sa comment section Shoutout sa Italy at Hong Kong, kayo ang bridge ng kultura natin sa mundo. At huwag kalimutan subscribe na, i-like at i-share, sumali sa membership para sa bonus episodes tungkol sa showbiz reforms. Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #Laban para sa katotohanan. Hanggang sa susunod. Stay woke, stay fierce, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas.